May mga sugat na madaling makita. Kapag nasugatan ang ating balat, nagdurugo ito at kalaunan ay naghihilom. Ngunit, paano kung ang sugat ay hindi nakikita? Paano kung araw-araw kang hinuhusgahan, pinagtatawanan at minamaliit? Hindi dahil sa iyong ginawa, kundi dahil lamang sa iyong kulay, pinagmulan o pagkatao. Hanggang kailan kayang magtiis ang isang tao? At ano ang mangyayari kapag ang katahimikan ay napalitan ng pagtindig? Iyan ang ating matutuklasan sa isa sa pinakatanyag na maikling kwento sa panitikang Pilipino, ang Impeng Negro ni Rogelio Sicat. Sa isang maralitang pamayanan ay nakatira si Impeng, isang batang agwador na araw-araw ay nagsisikap upang makatulong sa kanyang pamilya. Ngunit bukod sa kahirapan, may isa pa siyang pasan, ang panghuhusga ng mga tao. Dahil sa kanyang maitim na balat at sa kanyang pinagmulan, tila naging kasalanan na agad ang kanyang pagkatao sa mata ng marami. Kasama ni Impen ang kanyang ina at mga kapatid sa isang maliit na barong-barong. Ang kanyang ina ay isang labandera na buong araw na nagbabanat ng buto upang maitaguyod ang kanilang pamilya. Bawat umaga, bago umalis si Impen upang magsalok ng tubig, iisa lang ang habilin ng kanyang ina. Huwag kang makikipag-away, hayaan mo na sila. Alam ng kanyang ina ang sakit na dinaranas ng anak, ngunit ang tanging sandata nila laban sa pang-aapi ay ang pagtitimpi. Sa kanilang lugar ay may isang batang kinatatakutan ng marami. Siya si Ugor. Malakas ang kanyang katawan, matapang at kinikilalang siga sa kanilang pamayanan. Ngunit higit sa kanyang lakas ay ang kanyang kalupitan. Halos araw-araw niyang ginagawang katatawanan si Impen. Tinatawag niya itong negro. Hindi lamang ang kulay ng balat ni Impen ang kanyang nilalait. Pati ang ama nitong matagal nang nang-iwan at maging ang kanyang ina ay ginagawa niyang paksa ng panunukso. Sa bawat panlalait, sa bawat tawanan, sa bawat mapanuksong salita, tahimik lamang si Impen. Hindi dahil siya ay mahina, kundi dahil pinili niyang sundin ang bilin ng kanyang ina. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang mga sugat na hindi nakikita ay lalong lumalalim. Unti-unting napupuno ng sakit, galit at kahihiyan ang kanyang puso. Isang tanghali, nagtungo si Impen sa gripo upang magsalok ng tubig. Mainit ang sikat ng araw, mahaba ang pila ng mga agwador, at tulad ng dati, naroon si Ugor. Muli niyang pinagtawanan si Impen, muling binalikan ang kulay ng kanyang balat, muling nilait ang kanyang pagkatao, ngunit nanatili pa ring tahimik si Impen. Nang mapuno na ang kanyang mga balde at paalis na sana siya, biglang hinarangan siya ni Ugor. Inagaw nito ang kanyang dala at walang sabi-sabing sinuntok siya sa mukha. Tumama ang suntok, dumugo ang labi ni Impen. Kasabay nito ang malalakas na tawanan ng mga taong nakapaligid. Sa sandaling iyon, hindi na lamang ang suntok ang kanyang nararamdaman. Bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng panlalait na kanyang tiniis sa loob ng maraming taon. Dahan-dahang tumayo si Impen. Hindi na siya ang batang pipikit na lamang sa pang-aapi. Hindi na siya ang batang mananahimik. Sa unang pagkakataon, hinarap niya si Ugor. Nagpalitan sila ng suntok, nagpagulong-gulong sa lupa. Buong lakas na ipinaglaban ni Impen ang kanyang dangal. Hindi dahil gusto niyang makipag-away, kundi dahil gusto niyang wakasan ang pang-aalipustang matagal na niyang Habang tumatagal ang laban, unti-unting nanghina si Ugor. Ang batang dati kinatatakutan ng lahat ay napilitang sumuko. Tahimik na napatigil ang mga taong kanina lamang ay nagtatawanan. Wala nang nangahas mang insulto. Wala nang tumawag kay Impen bilang negro. Sa unang pagkakataon, nakita nila ang isang taong may tapang at dignidad. Sugatan ang kanyang mukha, duguan ang kanyang katawan,
ngunit mas magaan na ang kanyang pakiramdam. Hindi dahil natalo niya si Ugor, kundi dahil natalo niya ang takot na matagal nang bumihag sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman din niyang may halaga rin siya bilang tao. Isinulat ni Rogelio Sicat ang Impeng Negro noong taong 1960. Panahong malaya na ang Pilipinas, ngunit marami pa ring Pilipino ang hindi tunay na malaya. Malaya sa pananakop, ngunit hindi malaya sa kahirapan. Hindi malaya sa diskriminasyon at hindi malaya sa panghuhusga. Sa panahong ito, nagsimulang gamitin ng maraming manunulat ang panitikan hindi lamang bilang libangan, kundi bilang salamin ng lipunan. Isa si Rogelio Sicat sa mga nagsabi ng katotohanan sa pamamagitan ng kwento. Sa unang tingin, maaaring isipin nating simpleng kwento lamang ito ng dalawang batang nag-away. Ngunit, kapag sinuri natin ito ng mabuti, mapapansin nating ang tunay na kalaban ni Impen ay hindi si Ugor. Ang tunay niyang kalaban ay ang lipunang matagal nang nagsabing wala siyang halaga. Hindi siya hinusgahan dahil masama siyang tao. Hindi siya kinamuhian dahil may nagawa siyang kasalanan. Hinusgahan siya dahil lamang sa kanyang kulay, sa kanyang kahirapan, at sa kanyang pinagmulan. At dito pumapasok ang pinakamahalagang tanong, ano ba talaga ang diskriminasyon? Ito ay nangyayari kapag ang isang tao ay tinatrato ng mas mababa dahil lamang sa kanyang anyo, kulay, kasarian, relihiyon, estado sa buhay o pinagmulan. Hindi ito nagsisimula sa suntok, nagsisimula ito sa salita, sa biro, sa bansag at sa pagtawa. At kapag paulit-ulit itong nararanasan, unti-unti nitong pinapatay ang tiwala ng tao sa kanyang sarili. Maaari nating isipin na malayo na tayo sa panahon ni Impen. Ngunit tanungin natin ang ating sarili. Kapag may kaklaseng hindi isinasali dahil mahirap, hindi ba iyon diskriminasyon? Kapag may estudyanteng tinatawag sa bansag dahil sa kanyang kulay, hindi ba iyon ang naranasan ni Impen? Kapag may taong tahimik na lamang dahil natatakot siyang pagtawanan, hindi ba't may bahagi pa rin ng kwentong ito ang nabubuhay hanggang ngayon? Maraming nagsasabing ang wakas ng kwento ay ang pagkatalo ni Ugor. Ngunit hindi iyon ang nais ipagdiwang ni Rogelio Sicat. Ang tunay niyang ipinanalo ay ang pagbabalik ng dignidad ni Impen. Hindi niya ipinaglaban ang pagiging maitim. Hindi niya ipinaglaban ang kahirapan. Ipinaglaban niya ang isang bagay na hindi kailanman dapat ipinagkakait sa sinuman, ang paggalang sa kanyang pagkatao. Sa huli, hindi tayo tinatanong ng Impeng Negro kung sino ang nanalo sa suntukan. Ang tanong nito ay mas mabigat. May impen pa rin ba sa ating paligid?